Nalilito, nahihilo. Tila yan ang pahiwatig ni Sara Diskaya sa nangyaring pag-amin sa isang hearing na naglalaban-laban ang siyam niyang construction companies para sa iisang kontrata. Dismissed engineer Henry Alcantara iginiit na hindi siya hari. Ito'y matapos lumutang ang mga balitang siya ang may pakana ng maanumalyang flood control projects sa Bulacan. But wait, there's more. Kapangyarihan na magsapina at mag-contempt sa binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control scandal. Isusulong ng minorya sa Kamara. Magandang gabi. Ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Sara Diskaya biglang kambyo. Tumatanggi na ngayon na naglalaban-laban ang kanyang kumpanya sa iisang kontrata. Nawala daw siya sa focus noon sa Senado. Hindi ako hari. Nasibak na District Engineer Henry Alcantara. Iginiit na hindi siya ang pasimuno sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Dagdag pangil sa binubuong Independent Commission sa flood control scandal, isusulong sa Kamara. Ilang bahagi ng Metro Manila, muling binaha. Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, hindi bahagi ng kontrata ng construction company ng pamilya Diskaya ayon sa kanilang abogado. Pero Malacanang agad naglabas ng ebidensya at resibo bilang patunay dito. Mixed martial arts fighter Conor McGregor gustong tumakbo sa pagkapresidente ng Ireland. At Alex Ayala pasok na sa finals ng Guadalajara 125 Open. Biglang kumambyo ang kampo ni Sara Diskaya matapos niyang aminin sa Senado na may pagkakataong naglalaban-laban sa isang bidding ang siyam niyang kumpanya. Paliwanag ng kontratista na wala lang daw siya sa focus. May Agenda Weekend Report si Hannah T. Mix up si Ma'am eh. Nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat. First time niyang appear ng gano'n. Alam mo naman si Ma'am, hindi naman siya sanay sa ganyan. Nalito lang daw si Sara Diskaya sa naging biglaang pag-amin nito na naglalaban-laban ng mga kumpanya niya sa isang bidding. Ayon yan sa kanyang legal counsel. Ginisa kasi siya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing habang iniimbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects. Doon, umamin siyang 9 construction firms ang kontrolado ng kanyang pamilya. Nasa 31 billion pesos umano ang nalikom na halaga ng flood control projects ng mga korporasyon na yon, ayon sa PCIJ. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Nawala lang daw sa focus si Diskaya habang tinatanong ni Estrada. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Pero pinuna si Sara ng mga mambabatas dahil sa pabago-bago nitong sagot. Para kay Sara, iba-iba rin naman daw ang humahawak ng mga kumpanya. Kaya lang, mga kamag-anak niya rin ito. Biding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Napapaisip si Estrada kung dapat ba siyang i-contempt o detine.
Paglilinaw ng kanyang abogado, ready naman na raw ang Alpha and Omega President dumalumuli sa hearing sa Lunes. Katunayan, kasama na si Curly na kanyang asawa. Sa ilalim ng batas, maaaring collusion o sabwatan kapag nag-compete ang mga kumpanyang kontrolado lang ng parehong owner. Pwede rin silang maharap sa criminal prosecution. Sa ngayon, opisyal nang cancelled o revoked ang licenses ng 9 na kumpanya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects at hindi na sila makakapag-participate sa government procurement projects. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Umaasa ang sinibak na district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara na mapapawalang sala siya sa anomalya sa flood control projects. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio ng Abante. Nanindigan si Engineer Henry Alcantara na inosente siya sa ibinabatong alegasyon na siya umano ang hari ng flood control ghost project sa Bulacan. Ayon sa law firm na Flaminanyo, Arroyo and Dueñas na kumakatawan kay Alcantara, niit niya na hindi siya ang pasimuno ng nasabing proyekto. Kung ano man anla ang nagawang mga pagkakamali, ito ay nangyari ng walang basbas ni Alcantara at lingid sa kanyang kaalaman. Daring umano si Alcantara na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Idudulog umano ni Alcantara sa tamang forum ang kanyang posisyon para patunayan na inosente siya, lalo na ang biglaang pagsibak sa kanya sa pwesto. Patuloy din umano siyang makikipagtulungan sa investigasyon sa flood control ghost projects. Umaasa si Alcantara na sa bandang huli mananaig ang katotohanan at malilinis ang kanyang pangalan laban sa mga walang basehang akusasyon na ibinabato sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Abante. Kabi-kabila na namang baha ang naranasan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Sabado. Tanong tuloy ng ilang netizens, where did all the flood control go? Narito ang Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Baha ang inabot ng ilang residente at motoristang bumubiyahe sa kahabaan ng National Road sa Muntinlupa City. Sa lalim ng tubig, hirap nang makatawid ang mga residente at motorista, lalo't isa ang National Road sa mga daang papasok at palabas ng Metro Manila. Kita nga rin sa isa pang video na tila ginagawang swimming pool na ng ilang batang munti ang National Road habang stuck sa traffic ang mga motorista. Ayon sa flood monitoring ng Muntinlupa City Government bago mag-alas 11 kaninang umaga, hindi bababa sa 4 na lugar sa National Road ang may malalim na baha, kabilang ang tapat mismo ng Muntinlupa City Hall. Maging ang ilang malalaking kalsada sa Maynila, inabot na rin ng pagbaha. Kitang hirap makasakay at mabagal ang trapiko sa may P. Burgos Street kaninang umaga dahil sa lakas ng ulan. Ang panulukan naman ng Taft at UN Avenues, inabot rin ng gutter deep na baha. Nagmistulang ilog naman ang ilang bahagi ng A. Santos Avenue sa Parañaque City. Ayon sa MMDA, inabot rin ng lampas gutter na baha ang bahagi nito sa may San Dionisio dahil sa pag-apaw ng Villanueva Creek. Kagabi lamang, nagpulong ang MMDA katuwang ang ilang ahensya at si UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay kung saan tinukoy nila ang flood-prone areas sa kabuuan ng Metro Manila. Ramdam din ang hagupit ng masamang panahon sa ibang lugar sa labas ng Metro Manila. Dahil ang ilang kalsada at daanan sa Isabela, Cagayan at Itogon sa Benguet nadali rin ng epekto ng malakas na ulan. Soil collapse ang nakikita ngayong dahilan kung bakit sinarado ng DPWH officials ang bahagi ng Baguio Itogon Road sa Benguet at patuloy ang isinasagawang clearing operation sa lugar upang muling magamit ang daanan. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Alamin nga natin kung hanggang bukas itong mga pag-ulan. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, Obet Badrina. Magandang gabi po. Magandang gabi po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Unahin po muna natin yung bagyong Lani na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa 430 kilometro kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay niyo yung pinakamalakas na hangin, umabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso. Nasa 70 kilometers per hour. Itong si Tropical Depression Lani ay patungo po dito sa may bahagi naman ng katimugang China. No? At ang trough naman ito, yung mga kaulapan na dala nito ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan ng may mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera,
Nueva Vizcaya at Quirino. Dito sa Metro Manila, asahan pa rin natin hanggang bukas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog kasama ang Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Samantala naman sa nalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather na may mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Meron pa rin po tayong inilabas na rainfall advisory. So nakararanas pa rin ng mga light to moderate rains ang bahagi ng Zambales at Bataan. At mag-update po tayo hanggang alas 8 po, no? So maaari po magpatuloy itong mga light to moderate rains sa Zambales at Bataan hanggang bandang 8 p.m. ngayong gabi. Wala naman tayong nakataas sa gale warning, kaya maaari naman pumalaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat naman po pag may thunderstorm, kung minsan nagpapalakas siya ng alon. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Well, Obet, Yes quickly, po, sir. kahit tayo ay may bagyong Lani, kukumustahin ko lang, ano ba ang inyong weather forecast sa susunod na linggo? Opo, in the next at least for this coming week po, no, in-expect pa rin natin na magpapatuloy yung epekto ng southwest monsoon o habagat, lalong-lalo na po dito sa may bahagi ng Luzon. Although in-expect po natin medyo hihina po itong habagat in the coming days at wala pa naman tayong namomonitor na bagong low pressure area, so possible po medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo this coming week. But again, i-update po natin yan kung may bago tayong mamataan. So generally po, no, may pwedeng mabawasan yung mga pag-ulan na nararasan sa ating bansa this coming week. Okay, itong si Bagyong Lani, ang direksyon niya, ang binabanggit mo kanina ay pa-China, ano? So Opo. wala na tong probability na pag nakalabas na ito ng PAR ay babalik pa uli sa Philippine Area of Opo. Responsibility. Since nasa labas na nga po ito ng PAR at patuloy na kumikilos pa kanluran, wala na pong posibilidad na ito ay bumalik pa. Napakaliit na po nun. May chances ba na makakaranas naman tayo dito sa Metro Manila ng konting sinag ng araw sa mga susunod na araw? Posible po, no? Although bukas Oo. in-expect natin cloudy pa rin or maulap pa rin yung kalangitan. Apart from Lani, may mga inaasahan pa ba tayong bagyo this entire month of September? Opo, 2 hanggang 4 na bagyo po yung in-expect natin. Actually, nakadalawa na po tayo. Hindi lang siguro tayo masyado napansin kasi lumabas agad ng PAR, yung bagyong Kiko and then yung bagyong Lani po. Okay, para sa mga enthusiast naman, may astronomical event nga ba tayong aasahan na mangyayari sa mga susunod na linggo? Opo, this coming Monday, posible po nating maranasan itong lunar eclipse na tinatawag din na sinasabi nila na ito ay parang blood moon dahil makikita natin na yung kulay red yung buwan. Although hopefully makita natin kasi kung magiging cloudy, possible na hindi rin po natin makita. No? Eh kung sakaling hindi cloudy, saan ba yung best place na pwedeng makita ito, itong blood moon na binabanggit mo? Generally, expect po natin sa may area ng Mindanao ay makikita po ito. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, Obet Badrina ng Pag-asa. Maraming salamat po. Magandang hapon. Binuo ngayong araw ang isang multi-sectoral alliance para labanan ang militarisasyon at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyong Marcos. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Naitatag na kanina ang pagkakabuo ng Manindigan Network, isang alyansang layo na magpatambol ng mga kampanya laban sa militarisasyon, korupsyon, at para maningil ng accountability mula sa kasalukuyang Administrasyong Marcos. The military endlessly contributes to systemic structures of widespread oppression and repression. Manindigan can help us unmask the falsehood that state terror brings peace. Binubuo ang Maninindigan ng iba't ibang grupo mula sa faith-based groups, human rights defenders, akademya, abogado, pesante, miyembro ng indigenous and Moro communities at maging ng mga manunulat at artist. Isa rito ang artist ng tumindig na si Kevin Raimundo o mas kilala bilang Tarantadong Kalbo. Naiintindihan ko ang halaga ng sama-samang pakikibaka. Kaya kahit na short notice, kung kaya ng energy, go tayo dyan. Hindi ko nahihintayin na maging fully prepared ako kasi never ka naman magiging ready hanggat hindi ka nagdedesisyon. Ika nga, kapasyahan bago ang kahandaan.
Pahayag ng grupo, nakababahala ang bilyon-bilyong confidential and intelligence funds at allocation para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Anila, malaking porsyento ng mga nailalaang budget for military operations ay nailalaan na sana para sa health, education, housing, and disaster response. Sa kasilukuyang administrasyon, halos wala raw na iba. Talamak at mas lumala pa ang red tagging, terrorist labeling at criminalization of dissent. Influencers will need to speak. Lawyers will defend the falsely accused. Students and professors will spread the word and visit communities. Campaigners will hold protests, and church people should mobilize networks of support and accompaniment. Panawagan ni Bishop Alminaza, huwag maging bystander ang mga Pilipino kapag may kababayan na naagrabyado. Lalo pa raw kung ang mga salarin ay sila mga dapat pumoprotekta sa karapatan at kapakanan natin. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Isang klase ng treatment sa hair stimulation at anti-aging procedure ang maaaring gamitin sa pagpapagaling ng anumang injury. Yan ang tinatawag na platelet-rich plasma treatment. Silipin yan sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Mula sa sariling dugo ang gamot sa ilang mga sakit. Sa platelet-rich plasma o PRP treatment, dito mag-e-extract ng blood mula mismo sa pasyente. Ipapasok ang extracted blood sa isang centrifuge machine kung saan ihinihiwalay ang red blood cells sa platelets at plasma. Ang platelet-rich ang ini-inject sa apektadong bahagi ng pasyente. Ginagamit na ngayon ang PRP treatment ng orthopedist para sa osteoarthritis pain and stiffness, post-surgery healing of muscles, tendons, and ligaments. Makatutulong din sa injuries ng muscles at tendons, degenerative changes sa joints, at maging sa sports injuries, gaya ng tennis elbow, golfer's elbow, at runner's and jumper's knees. Kahit yung mga kaka-opera for post-op pain and inflammation, nakita nila na mabisa ito sapagkat yung plasma ay tsaka yung platelets, meron silang tinatawag na growth factors. Yung growth factors, tumutulong ito sa paghilom ng laman. No? Kaya maaring ilagay ito sa tuhod, sa balikat, yung malalaking joints natin, at maaari ding gamitin sa maliliit na joints katulad ng siko at yung ankle. Mismong si Dr. Pujalte natulungan ng PRP treatment sa kanyang damaged knees dahil sa meniscus tear. Isang session lang nakabalik na agad siya sa pagtakbo. Ako gumaling in half the time. No? Yeah, within 3 months, nakakatakbo na ako ulit. Matagal ang ginagamit ang biologic treatment gaya ng PRP maging sa larangan ng aesthetics at dermatology. Treatment ito para sa male pattern baldness, tumutulong para ma-stimulate ang hair growth. Para naman sa anti-aging procedure, napapabagal ang paglabas ng mga wrinkles, pampabata at pampaganda. Si Lola Angelita Lau, 73 years old, 10 taon nang may osteoarthritis. Steroid injections ang ginagamit niya, pero ngayon sinusubukan niya ang PRP. Makatutulong daw kasi ito para ma-delay pa ng ilang taon ang pagpapaopera sa kanyang tuhod. Hindi na ako nakakatagal ng tayo. Tapos maliban doon, nakakatulong yun sa kirot tsaka sa pamamaga na nanggagaling sa arthritis. Walang naitatalang major side effects at may low chances of allergy sa platelet-rich treatment dahil galing naman sa sariling dugo ng pasyente ang ginagamit na pang-treatment. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Kasunod na mga usapin tungkol sa anomalya sa mga flood control project, isiniwalat ng isang mambabatas kung paano umanok kinatay ang pondo para sa Official Development Assistance o ODA sa 2024 at 2025 national budget ng di umano'y tinaguriang Chop Chop Gang sa Kamara. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad.
Panibago na namang issue ng pagtapya sa budget ang ibinunyag ng isang kongresista sa budget deliberations ng DPWH. Sabi ni Davao City Representative Isidro Ungab, malalaking proyektong pang-flood control ang tinapyasan ng pondo sa pambansang pondo noong 2024 at 2025. Ang mga proyektong ito na pinondohan ng Official Development Assistance o ODA ay nasa ilalim ng mga foreign funded assistance. Paliwanag ng kongresista, ang ODA-funded project ay mga big ticket o malalaki at mahalagang proyekto. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, superhighway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gitchap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? Ipinaliwanag pa ni Ungab na 11 ODA-funded flood control projects na nagkakahalaga ng 21.6 billion pesos ang nakasaad sa National Expenditure Program o NEP para sa 2024. Pero pagdating anya sa third reading ng budget sa Kamara, bumaba ito sa 16.1 billion pesos. Naniniwala si Ungab na sa Kamara pa lang ay tinapyasan na ang ODA. Pagdating sa GAA, this is the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. I understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, and the government of China. Pero di pa doon natapos ang proseso ng pag-chop-chop. Sabi ni Ungab, muli isinama ang parehong mga proyekto sa 2025 NEP pero sa final approval ng budget ng Kamara, mahigit sa 8 bilyong piso na lang ang natira. Sa pagtaya ng kongresista, halos 60% ang tinapyas sa orihinal na budget para sa mga flood control projects. Kabilang sa mga anyay na apektuhan ng pagbawas ng pondo ay ang Manila Flood Control Project at ang rehabilitasyon ng Pasig-Marikina Channel. Sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Sagot naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisikapin daw nilang makahabol sa implementasyon ng mga proyekto sa 2026, kabilang na ang Samal Bridge at mga flood control projects sa Metro Manila at iba pang lugar. Tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects. No? Gago na po yung mga foreign funded projects. No? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Dahil dito nangako si Dizon na maihabol at mapataas pa ang pondo para sa mga foreign-assisted projects sa 2026 pambansang budget. Para sa agenda, ako si Mavic Trinidad. Abante! Usap-usapan ngayon online ang 84-year-old na si Martha Stewart dahil sa kanyang viral na selfie. Ibinida ni Martha ang isang glamorous na larawan bilang bahagi ng promo para sa kanyang bagong anti-aging skincare line. Marami ang humanga sa kanyang makinis at batang itsura pero may ilan ding nagduda kung siya'y sumailalim sa cosmetic surgery. Pero paglilinaw ni Martha, wala raw siyang pinagawa. Ang sekreto niya? Botox, fillers, skin tightening treatments at disiplinadong skincare routine. Sa kapapasok lang na balita, mariing kinontra ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ng ilang miyembro ng Kongreso na nililihis lang umano ng executive branch ang issue sa corruption at mga failures nito. Ayon kay Bersamin, hindi ito tolerate ng miyembro ng gabinete ang anumang paninira sa integridad at reputasyon ng executive branch at anumang hakbang para maapektuhan ng pamumulitika ang budget process. Nananatilian niya ang ginagawa nilang investigasyon sa anumang uri ng korupsyon
at nananawagan sa Kamara na maging accountable at linisin muna ang kanilang hanay. Nakahanda ng Vatican para sa canonization ng kauna-unahang Italian millennial saint na si Carlo Acutis. Mismong si Pope Leo XIV ang mangunguna sa canonization na gaganapin sa September 7. Nakilala noon si Acutis sa pagtulong sa mga homeless at biktima ng bullying. Ginamit niya rin noon ang kanyang galing sa computer para ipalaganap ang paniniwala sa simbahan online. Dahil dito, itinuturing ng Vatican ang binatilyo bilang cyber apostle, habang para sa iba, siya ang God's influencer. Ilan sa mga pinaniniwala ang napagaling niya noon ay ang isang bata na may pancreatic cancer at isang pasyente na nagka-head trauma. Noong 2006 nang mamatay si Acutis dahil sa leukemia. Alex Ayala pasok sa finals ng Guadalajara 125 Open. Huwag bibitiw, magbabalik pa rin ang Agenda Weekend. Nagbabalik ang Agenda Weekend. Nakahanda ang Office of the Vice President sa anumang kahihinatnan ng kanilang panukalang pondo para sa 2026 sakaling magsimula na ang deliberasyon sa Kongreso. Matatandaan na noong nakaraang taon, nauwi sa pagtatalo ang mga pagdinig sa budget ng OVP sa mababang kapulungan. Kasunod ito ng kontrobersyal na issue sa confidential at intelligence funds. Samantala, sa kabila ng mungkahing pagtaas ng pondo para sa 2026, sinabi ni OVP spokesperson Ruth Castelo na ilang programa ng OVP ang nananatiling walang pondo. Noong nakaraan, mababatid na tinanggal mula sa budget ng OVP ang mga programang medikal, burial assistance at nutrisyon para sa mga estudyante. Sa punto po na ito ay kausapin naman natin si Attorney Ruth Castelo, ang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Magandang gabi po, Attorney. Ann Asis Carilo po ito ng Agenda Weekend sa Billionaire News Channel. Oh yes, hi Ann. Magandang gabi po sa lahat. Attorney, una po sa lahat, kailan po ba ang budget hearing ng OVP? We received the invitations for September 12 sa House of Representatives and then September 15 sa Senado. Yes, Friday Attorney. Friday in the coming week and then the following Monday. Attorney, the proposed spending plan for 2026 is 902.8 million. Tumaas ito ng 21% compared to the 744 million last year. Noong nakaraang taon, tinapyasan po ang budget ng OVP. Ngayong taon po ba, ano ang inaasahan ninyong mangyari? Yung mga programs na inalis nila this year, hindi na din natin binalik doon sa proposal. But the Department of Budget and Management, thankfully, approved some increases in some of the major programs naman. So medyo lumaki ng konti from 2025 to 2026. Meron tayong, like you mentioned, it's around 21%. Meron kasing mga programa na kailangan talaga na tinaasan naman nila. Speaking of these programs, ano po ba ang mga pangunahing programa ng OVP na kailangang mapaglaanan ng magandang pondo? Yes, we have mga flagship projects ni Vice President Duterte. We have the Magnegosyo Taday. Nag-request din tayo dyan ng dagdag sana, pero okay na din. And then, ang tinaas na budget natin is for the Pagbabago Campaign. Ito naman yung 1 million learners and 1 million trees. So, 1 million na puno yung tinatanim natin, di ba, na kinokompleto. And then the bags na pinapamigay natin containing school supplies, dental kits, and other necessities for children. And then doon sa disaster operations natin, we have the Disaster Operations Center that assists yung mga nabibiktima ng mga sakuna natin.
So meron din siyang dinagdag, meron ding na increase na pondo for this project. Attorney, bukas ba si VP Sara sa tinatawag na realignment ng proposed budget? Sakaling bawasan ng Kongreso ang panukalang pondo? Wag naman sana, Ann, kasi hindi naman na malaki talaga yung pondo ng Office of the Vice President. But kung sakaling kakailanganin natin mag-realign, pwede naman following legal procedures and then the procedures also of the Commission on Audit. Kasi kahit pwede mong i-realign, you still have to follow the guidelines and the rules ng realignment. But of course, we're ready, we're open to do that if necessary. Sakaling mabawasan po ang budget for 2026, maapektuhan ba nito yung mga proyekto ng OVP? The Office of the Vice President simply lives with what we have. So kung anong budget yung ibibigay nila, kakayanin pa rin natin because itong mga major, the flagship projects ng OVP, kailangan talaga ng tao. So we'll find a way kung sakaling babawasan nila, pero sana hindi na. Yes, yung almost 903 million natin, and yan na yun talagang kailangan sa sana hindi na nila bawasan. Alright. Attorney, sabi ng iba, ang pondo ng OVP ay di hamak na, napakalaki compared to the other agencies ng pamahalaan. Ano ang tugon nyo dito? Well, the Office of the Vice President is the second highest office in the land because of the position, hindi ba? So, comparatively, hindi siya malaki because it's not even a billion compared to the other executive agencies. So, we disagree kung sinasabi nila na napakalaki. In fact, napakaliit po if I have to say napakaliit ng budget. Makakadalo po ba ang Vice Presidente sa deliberasyon ng panukalang pondo? I still have no confirmation on that one, but it's assured for everybody to hear that the Office of the Vice President is ready to defend its proposed budget. Actually, recommended na yun ng DBM and recommended na ng DBM sa Congress. So sana ito na yun na hindi na nila bawasan. We're ready to defend it anytime. Oo, ayon nga po sa statement ng OVP, si VP Sara ay handang-handa na ipagtanggol ang kanyang 2026 budget sa Kongreso. Pero nakadepende daw ito sa kanyang schedule. Maaari po ba natin linawin, Attorney, kung gaano kahanda ang ating Vice Presidente at anong plano kung sakaling hindi siya makakadalo? Oh, meron naman kasing designated people for this, the ones who are assigned. So the team, in case wala si VP Sara, the team will be led by the Undersecretary. And then we have the Assistant Secretary, yung head ng ating finance, head ng HR, and head ng plans and programs. So lahat nakabasta na kami to defend our budget on September 12 and September 15. Attorney, ang ilan daw sa panukalang pondo ng OVP ay duplikasyon na lamang ng ilang programa ng iba pang ahensya ng pamahalaan o wala sa mandato ng OVP. Paano masisiguro ni VP Sara Duterte ang transparency sa paggamit ng pondo? Yeah, on transparency, unahin ko yung transparency, Anha. We have received for the last 3 consecutive years, the unmodified, unqualified audit opinion issued by the Commission on Audit. So, ibig sabihin, fair lahat ng presentation natin, maayos yung pagpresenta ng documents on the financial transactions. Pero if you say that it's a duplication, I mean, what we do in OVP is a duplication of the functions of other agencies. Probably, merong mga kapareho because we all aim for public service. We all aim, di ba, for social service to the people. So, meron pareho, but ours is actually an augmentation or a complementation of the functions na ng ibang executive offices. Like our disaster operations, meron, yes, we have the National Disaster Risk Reduction and Management Office, di ba? So, meron talaga. Pero, yung sa OVP, we try to reach as many people as possible in the farthest locations as possible. At yung mga pinaka hindi na napupuntahan ordinarily or hindi na naaabot dahil actually it's a risk rin yung mga pinupuntahan natin na pinakadulo ng mga probinsya para makatulong tayo sa kanila, those who are affected
by the disasters that were happening now. Ano naman, attorney, ang tugon ni VP Sara sa mga kritisismo at aligasyon ng underutilization at overspending sa mga nakalipas na taon? Underutilization, hindi siya, hindi siya underutilization, but of course, the Office of the Vice President is being very, very careful. Prudence lang, we just exercise prudence in spending. So wala siyang underutilization, wala ring overspending, because how can you overspend kung sobrang liit na nga nung pondo, di ba? So wala siyang overspending. Pinipilit ng OVP na ubusin lahat ng pondo by the end of the year, but of course with the exercise of prudence and proper caution. Attorney, tungkol naman sa mga nangyayaring investigasyon kaugnay sa anomalya sa flood control. Ang sabi po ni VP Sara, too little too late na daw para sa Pangulo. Tinawag niya rin itong sarsuela. Bakit ito po ang pananaw ng ating Vice Presidente? I think, Anne, it's best to ask the Vice President that question. But the thing is, ang OVP kasi, we're focused on the job that we have. May naman tayong programa na kailangan talaga pagtuunan ng pansin. So yung mga external, mga issues outside the Office of the Vice President, si Vice President Duterte na lang ang sasagot. Nabanggit din ni VP Sara yung korupsyon sa Education Department at sinabi po niya na nabanggit na niya ito sa Pangulo ngunit hindi ito natugunan. Is the Vice President still planning to pursue this? Let's ask the Vice President, Anne, that question kasi like I said, I speak for the Office of the Vice President. So internal functions and activities lang yung i-discuss na. Bago po tayo magtapos, attorney, kailan po ba ang 90th anniversary ng OVP at ano po ang mga nakalinan ninyong aktibidad sa araw na yon? Yes, we're actually excited, preparing, planning all programs and activities leading to November 15 because the 90th day from the 1935 when we first became a republic, nagkaroon tayo ng Vice President. So, leading to that, we're already preparing for it and we intend to feature yung mga previous vice presidents natin in Philippine history. Si Vice President Duterte is the 15th Vice President of the Republic of the Philippines. So imagine yung 14 vice presidents before her, kung ano yung contributions nila, the legacies that they left with us, yun yung gusto nating i-highlight para malaman rin ng tao kung gaano kahalaga ang opisina ng pangalawang Pangulo. All right, Attorney, happy anniversary po sa Office of the Vice President and thank you so much for your time. Attorney Ruth Castelo, ang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Yes, thank you, Anne. Salamat po sa inyong lahat. Maghahain si Caloocan City Representative Edgar Erice ng isang panukalang batas na layong palakasin ang binubuo na Independent Commission na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Erice na kailangan ng komisyon ng kapangyarihan na magsapina at mag-contempt para masagot ang lahat ng may kinalaman sa flood control scam. Nauna nang sinabi ng Malacanang na maglalabas ng isang executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ilatag ang responsibilidad at kung sino-sino ang bubuo sa Independent Commission. Nais rin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng ngipin ng komisyon sa pagkakaroon ng subpoena power. Are you optimistic that this will pass Congress given na mga kasamahan niyo po sa Kongreso yung maaaring mapahamak dito sa investigasyon na ito? Then we will have to request the President to certify this proposal as urgent. Kasi kung si-certify ng Presidente ito as urgent, then tingin ko ay yung mga alay niya sa Kongreso, which is super majority in the House and in the Senate, ay may obligasyon siguro sa kanya na suportahan ng kanyang agenda sa paglilinis ng gobyerno.
Naniniwala rin si Erice na hindi dapat politiko ang mamuno sa Independent Commission. Aniya, dapat ay mga abogado at engineer ang maging composition nito. Dati kasi pinafloat yung pangalan ni Baguio City Mayor Benji Magalong to lead this independent commission. Do you think that will sit well with congressmen? I don't think so. Kasi hindi lang with congressman. Dahil whether we like it or not, Mayor Magalong is a politician. And we should do away with politicians dito sa independent commission. No choice, no warning para sa mga miyembro ng Balisin Island Club. Ikinadismaya ng mga miyembro ng Balisin Island Club ang anunsyo ng pamunuan na lahat ng flights papunta at pabalik ng isla ay ililipat na sa Clark International Airport simula Oktubre 26. Ayon sa Balisin Management, ang hakbang ay ipinataw umano ng New Naiya Infracorp or NNIC, kaya wala raw silang naging pagpipilian. Humingi ng paumanhin ang pamunuan sa abalang dulot ng biglaang pagbabago, ngunit giit nila wala silang kontrol sa naging desisyon. Sa kasalukuyan, ang mga flight papuntang Balisin ay isinasagawa sa pamamagitan ng chartered flights mula Naiya, Sangley Point at Clark Airport. Mula sa mahigit 30 local emergency numbers simula September 11, papalitan na ito ng single emergency unified hotline na 911 kung saan maaaring tumawag para sa police assistance, sunog, medical emergency o disaster response. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Kasado na sa September 11 ang rollout ng Emergency Unified Hotline na 911. Ayon sa Department of Interior and Local Government, papalitan ng single hotline na ito ang higit 30 local emergency numbers. Sa kasalukuyang emergency system kasi, coexisting pa ang 911 sa iba't ibang agencies at local units. Sinimulan ito noong 2016 sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang kapalit sa Old Patrol 117 na hotline. Ngayon, mapasunog, medical emergency o disaster response. Diretso na ang assistance sa tatawag sa numero dahil sa integrated network nito. Lifeline ito kung tawagin ni DILG Secretary John Vic Remulla. 24/7 ang serbisyong ito at libre. Katunayan, language sensitive din ang hotline, kaya anumang dialect sa bansa, maiintindihan umano. Nasa 5 minutes ang target response time nito sa mga sakuna at trained ang call takers para tiyaking darating ang tulong. Ikinagalak ito ni Senator Win Gatchalian. Sa oras ng peligro, mahalaga raw ang bawat segundo, kaya magandang iisang numero na lang ang gagamitin. Mahalagang tiyakin daw ng DILG na smooth ang pag-operate nito. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Billionaire News Channel. Abiso sa mga motoristang gumagamit ng SC-Tex, maghanda sa dagdag toll fee simula September 9. Inaprubahan na kasi ang huling phase ng taas singil sa toll fee sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ayon sa NLEX Corp, tataas ang singil ng 64 centavos kada kilometro para sa Class 1 na sasakyan, 1 peso and 29 centavos para sa Class 2 at 1 peso and 93 centavos naman para sa Class 3. Halimbawa, ang biyahe mula Mabiga hanggang Tarlac ay magkakaroon ng dagdag na 25 pesos para sa mga kotse, 51 pesos para sa bus at maliliit na truck, at 75 pesos para sa malalaking truck. Ito ay bahagi ng mga proyekto para mapabuti ang kaligtasan at serbisyo ng SC-Tex, kabilang ang bagong New Clark City Interchange at mga upgraded RFID system. Pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Sara at Curly Discaya na ang hindi natapos na proyekto sa Philippine Heritage Building sa Intramuros ay hindi nila kontrata. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na ang kontrata na binabanggit ni Attorney Cornelio Samaniego na abogado ng pamilya Discaya ay hindi kapareho na pinatatrabaho o pinapatrabaho o kontrata na natapos ng kontratista noong December 2024. Malinaw na ginugulo lang ito ng pamilya Discaya.
Ang mga diskaya ay voluntary na pumasok sa isang contract agreement noong January 2, 2025 kasama ang Public Works Department para sa nasabi na proyekto ng kanilang inireklamo. May contract price anya ito na mahigit 107 million. Dapat rin na matapos ito noong September 4. Ilan sa mga Pilipino ngayon ang kumukuha na rin ng insurance products na may kasamang guaranteed income. Bukod sa dagdag investments, hindi rin ito apektado ng rate cut sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sujin Kim. Dahil sunod-sunod na ang mga rate cut sa bansa na umaabot na sa 5% benchmark rate, lumiliit na rin ang yield sa mga time deposit. Kaya nagkakaroon na ng appetite ang mga Pilipino para sa tinatawag na predictable o guaranteed income o mga produktong hindi apektado o nakadepende sa mga rate cut at may steady na balik sa mga investor. So regardless of the yield, there's that 110% coverage that is being offered. This one guarantees 5% for 10 years. Whereas we can see TDs ranging now way below that. As we all know, there was a recent rate cut, bringing the key interest rate to 5%. Ngayon, meron na sa merkado na insurance-based products o mga life coverage na may kasama pang guaranteed income. Everything guaranteed. There's guaranteed payout, guaranteed maturity benefit, guaranteed protection. Dalawang halimbawa ng guaranteed income ay ang steady income na may 5 hanggang 10 taon na hulog pero pagpatak ng 11th year, makatatanggap na ng 10% ng sum bawat taon. Iba pa sa ibibigay na 100% maturity benefit pagdating ng 20th year. Nasa 50,000 pesos ang minimum investment para dito. Diba? Like halimbawa for a freelance. Siyempre, minsan limited lang the income that you will receive. But with a steady income, in a way that can supplement. Similarly for a parent. Diba? They can use the payout for the educational needs to supplement the educational funding of their kids. But at the end, diba, at maturity again, they can use that amount to what? To fulfill their own personal dreams. Ang ikalawang guaranteed income naman ay ang one-time premium na wealth preservation plan na isang beses lang babayaran at may 5% premium every year for 10 years. Ibabalik rin ang 100% ng puhunan. Kalahating milyong piso ang minimum investment para dito. For those who are looking for wealth builders, those who want to diversify, and those who want to basically stay on the safe side, yung mga risk-averse. Diba? This is a good alternative to low-yield placements. Yun nga lang, ang mga ganitong produkto ay may lock-in period kung saan kailangang sundin ang payment schedule para makuha ang garantisadong payout. Pero para naman sa mga Pilipinong gustong makasiguro ng insurance protection at regular income stream, maaari itong maging alternatibo sa mga time deposit. Para sa Agenda Weekend, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Hinimok ni UFC star Conor McGregor ang kanyang mga taga-suporta na hikayatin ang mga local council sa Ireland na irekomenda siya bilang kandidato sa pagkapangulo. Sa inilabas niyang video, bagamat sinabi niyang may suporta na siya mula sa ilang konseho, TD, senador at partido, wala pa siyang opisyal na nominasyon. Binatikos ni McGregor ang gobyerno sa mga isyu ng kawalan ng tirahan, migration at kaligtasan at tinawag ang kanyang sarili na solution-driven man. Para makatakbo, kailangan niya ng suporta mula sa 4 na local council o 20 miyembro ng Oireachtas. Alex Ayala is on fire. Matapos dominahin ang semifinals sa straight sets, ang 20-year-old Filipina tennis sensation ay pasok na sa finals ng Guadalajara 125 Open. Kaya bang ituloy ni Ayala ang winning streak? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Filipina tennis sensation na si Alex Ayala pasok na sa finals ng Guadalajara 125 Open sa Mexico. Tinalo ni Ayala ang Amerikanang si Kayla Day sa straight sets na 6-2, 6-3 sa semifinals na ginanap sa Pan American Tennis Center sa Zapopan, Mexico. Sa championship round, makakaharap ni Ayala ang Hungarian na si Pana Uvardi na nanalo kontra sa Russia na si Maria Kozyreva 6-3, 6-4. Bago ang semis, sunod-sunod na pinabagsak ni Ayala sina Nicole Fossa Huergo ng Italy, Varvara Lipchenko ng USA at Ariane Hartono ng Netherlands.
Si Ayala, 20 years old, ay produkto ng Rafael Nadal Academy sa Spain at naging bahagi ng Women's Tennis Association Tour mula pa noong 2021. Matatandaan ng Miami Open 2025, pinataob niya ang mga bigating Grand Slam champions tulad nila Helena Ostapenko, Madison Keys at Iga Swiatek bago natalo sa semis. At syempre, hindi rin malilimutan ang kanyang tagumpay sa US Open Junior title noong 2022. Noong nakaraang buwan, naging kauna-unahang Pilipino si Ayala na nanalo sa isang main draw match sa Grand Slam, isang makasaysayang tagumpay. Abangan ang finals ng Guadalajara 125 Open bukas ng umaga, oras sa Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Literal na on fire si Alex Ayala. Yes, congratulations kay Alex Ayala, no? You know what, I remember, pinag-usapan namin to ni Paolo Del Rosario on Beautiful Day. Yes. And sabi ko, hindi ba napapagod si Alex Ayala? Because right after the US Open, dito naman siya sa Guadalajara 125, Yes. di ba? Sabi niya parang parang tour pala yun, and then Yeah. after that, they take a break. Sunod-sunod, But sunod-sunod, di ba? And I'm sure during breaks talagang panay din yung pagpa-practice nila para mas palakasin pa yung sarili nila. Oo. Because Alex is slowly but surely dumarating doon pataas ng pataas sa rankings worldwide. Yes, so congratulations Alex Ayala at papanoorin natin ang mga succeeding matches, succeeding games ni Alex. And we are very, very proud of her as Filipinos. Yes. She's marking her name sa tennis world. No? Ang galing, napakahusay. That's right. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado ng gabi. Ako si Ann Asis Carillo. Ako naman si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.